So sa hindi agad pagbigay ng kontrata ng Golden State Warriors sa 4-time NBA champion na si Klay Thompson, alam na nga nating mga fans na ibinaling na niya ang kanyang atensyon sa ibang NBA teams na kung saan kaya nga siyang bigyan ng hinihingi niyang max contract. At isa nga sa mga teams na kaya siyang bigyan ay ang team ng Orlando Magic at Philadelphia 76ers. Ngunit ayon naman sa naging balita ni Brian Windhorst, nakapagdesisyon na nga ang Warriors front office na bigyan lamang si Klay ng 2 taong kontrata sa Dubs at nagkaroon naman ng pag-uusap sa kampo ni Klay. Ngunit sa kasamaang palad ay hindi nga niya tinanggap ang offer ng Warriors dahil nasa 3 taon nga ang hinihingi niyang kontrata. At sa pagtanggi nga ni Klay sa offer ng Golden State Warriors, marami namang mga fans ang nagsasabing pinahihirapan nga lang daw nito ang Warriors front office. Dahil kung tutuusin nga ay marami talagang bayarin ang Warriors sa kanilang mga players at isama mo pa nga dyan ang kanilang luxury tax na alam nating naging problema nila noong 2021 NBA season. At eligible na nga din sila Jonathan Kuminga at Moses Moody sa panibago nilang kontrata. Kaya naman sobrang gipit talaga ngayon ang Warriors sa sitwasyon ngayon ni Klay Thompson. Ganun pa man, ayon pa nga sa mga fans, kung hindi nga daw ito tatanggapin ng 4-time NBA champion, mas mabuti nga daw na umalis na lamang ito sa Warriors next season. Dahil kung magiging totoo nga lang kay Klay Thompson, hindi na nga siya nagiging epektibo ngayon sa kanilang team. Dahil unti-unti na talagang nagde-decline ang kanyang performance. At kung kailan nga siya kinakailangan ni Steph at Draymond Green, doon nga ito walang nagagawa para sa kanilang team. Dahil sa play-in tournament pa lamang nila laban sa Sacramento Kings, nakita naman natin na sa haba ng kanyang playing time sa loob ng court, halos wala nga itong nagawang puntos kahit isa. At dito talaga nagsimulang nadismaya ang Warriors front office sa kanyang performance. Kaya naman sa ngayon ay hindi talaga siya kayang bigyan ng max contract ng team ng Golden State Warriors. Samantala sa paghahabol naman hanggang ngayon ng Golden State Warriors sa former All-Star na si Jimmy Butler, sa ngayon nga ay inaalam pa rin nila ang availability nito sa trade market. At kung handa nga siyang bitawan ng Miami Heat ngayong off-season, isa nga ang Warriors sa makikipag-agawan sa lahat ng NBA teams upang mabigyan lamang ng tulong si Steph next season. Ganun pa man, bukod sa tulong nga na kinakailangan ni Steph sa kanilang team, ang pinaka-importante nga sa ngayon sa kanilang lineup ay isang center na alam nating makakapagbigay sa kanila ng impact pagdating sa depensa at rebounding. Dahil sa season ito, laging ang na-expose ang Golden State Warriors kapag may kalaban silang mga dominanteng sentro. Nakita naman natin na halos walang magawa si Draymond Green at Kevon Looney dahil hindi naman talaga sila angkop sa kanilang posisyon. At hindi rin naman makasabay si Trayce Jackson-Davis sa mga veteranong center na sila Nikola Jokic, Joel Embiid at Domantas Sabonis dahil masyado pa nga siyang bata at wala pa nga siya masyadong karanasan upang i-match up sa mga veteranong big man ngayon sa NBA. Well, ngayong dumarami ang papasok na mga centers ngayon sa free agency, pagkakataon na nga ito ng Warriors upang makapag-focus sa kanilang problema sa kanilang lineup. Dahil kung hindi nga nila ito may isasaayos sa darating na season, siguradong mahihirapan na naman silang makapasok sa playoffs.